Boys, magandang araw sa inyo. So, kung makikita nyo ngayon, medyo messy yung ating lugar. Kasi meron tayong problema itong ating 4200 ATS. So, nagkaroon ng napakaliit na problema, which is yung ating walang fuse. Fuse lang po yung tag 10 pesos na 10 amperes na fuse nitong ating generator, yung naging problema. All the way from Pampanga. So, diagnose na siya, na-test na rin natin ito, and okay na siya. So, ito yung kaha niya, nga pala mga ka-Best Buys, and ito yung mga bituka niya, kaso-kasuan na. So, okay na yan mga ka-Best Buys, test din natin yan dito sa ating ATS. Okay na siya, working na siya. Ito naman mga ka-Best Buys, ang good news ko sa inyo. Ito naman, ito is my brand na Bosco. Ayan. Ayan, may brand na Bosco. So, itong generator na ito is luma na siya. Medyo matagal na siya sa market, and yung supplier nito dito sa Pilipinas is nagsusupply pa rin ng parts pero sobrang mahal naman. So, hindi makaturungan na. Ito kasi galing sa aming kliyente, kay Sir Reggie dyan sa Baguio. So, ang story naman nito is parang sabi niya, Sir, almost 2 years na namin nagamit yan tapos nagka-problema na agad. So, sabi niya sa akin, hindi po siya mabuhay, sir. Totally hindi siya mabuhay. Pero kapag i-disconnect namin yung inverter, ito, so may socket siya, ito yung socket niya. Kapag dinisconnect po namin yung socket na yan, ito po, dito siya nakakonect, ito, yan. Pag dinisconnect po namin yung socket na yan, dito sa inverter, nabubuhay si generator. Pero kapag nakabalik na po, parang nauupo siya o namamatay siya. So, based sa sinabi ni Sir, since experience na po kami dito, ang problem po nito is yung inverter. Itong ganito. Meron po kasi kaming lumang model, yung Extreme namin na 3800. Ayan. So, nakapagpalit na po kami ng 2 units ng ganon. So, parehas din po yung scenario. Kaya sabi ko, alam ko na po yan, sir. Inverter po yan. So, ito daw po yung quote nito nung importer sa kanya is around plus. Sabi ko, sir, hindi naman yata ano yun, makatwiran. So, sabi ko sa kanya, let me handle that para mas makatipid ka, para makatulong din ako sa'yo. So, ayun nga, na unfortunately, yung ating inverter galing dito is talagang sira na. So, meron naman tayo dyan, good thing, na bago. Ayan, mga ka-Best Buys, no? Fresh na fresh. Galing sa factory. Ayan, no? So, same na same. Ano? Same na same. Ayan, no? Okay. So, ito mga ka-Best Buys ako. Baka magpalitan na. Hindi pala. So, ito mga ka-Best Buys, kinuha talaga natin to fresh from the factory. So, naghintay lang kami ng 1 month kasi ito nga ay old versions na. And good thing is hindi pa rin nila iniiwan yung setup nito, yung paggagawa nito. Kaya nakakuha tayo. Good thing. Ito po kasi mga inverter generator, mga ka-Best Buys. Napakadali lang naman itong ayusin, palitan kasi isa na siyang assembly. So once na masira yung ano na yan, yung ating module na yan, kailangan lang talagang palitan ng buo kasi hindi siya basta-basta ma-repair kasi meron siyang mga blockage dito, yung mga itim na yan, no? So, ang sabi nung kaibigan ko, shoutout sa'yo, Master Leomar Sorita. Kaya daw siya ganyan is because of the patent purpose. So, para hindi makopya, kailangan itago yung board para kasi yung risk ng pagkopya sa kanya is napaka taas ng ng probability. So kapag kinopya kasi ito, syempre yung market ng factory mawawala na kasi magbi-build na sila ng sarili nila. Ayun. Just a short lang naman yon, trivia. Kaya pala naka-embed ko yung mga mga components sa itim na to. Ayun. And mamaya papakita namin sa inyo kapag okay na to. And hopefully, ito lang yung problem. Kasi hindi pa rin namin siya nasusubukan. So, kararatingan din kasi nito.
Kaya na-vlog na rin namin. So yun nga po, ngayon under repairing muna kami ng mga generator. Itong okay na. Yung fuse na 10 pesos. Ito naman, hindi ito amin, pero dahil naging kliyente namin yung may-ari nito. And naging kaibigan na rin. Halos lahat po kasi ng aming mga kliyente, tinuturo na namin na kaibigan. Hindi na sila iba sa amin. Ano? Tinulungan ko na sila na mas makamura. Actually, mga ka-Best Buys, ang singin lang natin dito, including the repair, is just 10,000 pesos. So, sa yung naging quote sa kanya nung supplier nito. So, naka-discount siya ng libre pa yung shipping fee niya dahil nanggaling kami dun sa Baguio last time. Nag-deliver kami and pinadala niya sa amin ito. And most likely para mga isa't kalahating buwan na nung galing kami doon. Ito na. Nandito lahat yung parts na i-order natin. And yun, update namin kayo sa susunod na video para sa troubleshooting and kung gumagana na ba ito. Okay, umaandar na yung ating generator na Bosco. Test natin kung may output na siya. Okay. 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 Ngayon, tiplahin lang natin kung 220 na ba yung dumadating talaga. Tsaka medyo mababa yata yung RPM kasi gumagalaw yung RPM control nyo. Hindi mababa. Tingin natin kung 220. Check natin. Ayan, gamitin natin ang tester. Okay. 230. Okay naman pala. So mababa lang talaga yung minor niya. Ito talaga pag inverter, umitip na talaga ng sarili. 230. So ayan okay na. Meron na siyang output. Dati wala tong output eh. So talagang inverter talaga ang problema. Naka diretso lang tayo pero ganun din naman sistema niyan. Okay. Taasan lang natin ng konti yung minor nito. Naglalaro kasi yung kanya ibig sabihin sobrang baba niya. Konting adjustment lang, konting tukod lang. Mahigpit. Mahigpit. Hindi pa. Kunti lang, kunti lang. Sobrang taas, sobrang taas. Baba pa na konti. Baba. Sige pa, baba pa. Up. Konting taas, yes. Konti lang ha, kalahati lang, kalahati. Yan. May tubig. May tubig yan. Okay lang. May tubig yung carburetor. Yan. Steady yung kanyang konti-konti na lang. Okay lang yan.
output naman na steady 230. Alright. Pwede na natin itong ibalik yung ating tangke. Ito. Balik na natin. Engine switch off. Okay. Ayan. Old one replaced.